Mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang ating series about test of believers' faithfulness. Pero bago po ang lahat, tayo mga kapatid ay kinaugalian, kinagawian at kinasanayan natin na tayo ay magdeklara, mga kapatid, sa mga mabubuting bagay. Okay po? Wala na pong tayo ng tayo, wala nang lipat ng lipat. Praise the Lord. Stay where you are para po tayo makapagpatuloy. Amen? Amen. Okay, tayo lahat, with faith, with boldness, and confidence, sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Sige, lakasan natin, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas dyan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. At sabi mo, in the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Praise God. Palakpakan natin si Lord. I'm hoping to God that everything will become well and everything will become fine. Mga kapatid, hindi lahat ng panahon bagyo. Darating ang panahon na huhupa din ang bagyo and everything is in good and everything is well. Amen? Sige, pagpatuloy po natin ang ating series about test of believers' faithfulness. Again, mga kapatid, sinusubok tayo ng kaaway kung gaano tayo katapat sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Bible, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Tama? Sabihin niyo ulit, faithful. So sinusukat tayo, praise the Lord. Kaya dito makikita po ninyo, ako mga kapatid, kung sino po yung taong faithful, willing maglingkod kay Lord, maglingkod sa Panginoon. And I thank for that person na gusto maglingkod kay Lord. Pero doon sa mga ayaw, wag po natin na silang pilitin. Because sila ang nagdesisyon, sila ang umayaw, then it's let be it. Or ano ba man? Be it. Kung baga sinasabi natin. Huwag tayong mamilit sa ayaw. Let us focus. Sabi ko nga, may 5 tao lang na willing maglingkod kay Lord. Masaya na po tayo. Again, kasi ang kaligtasan individual. Amen? Nagkakaintindihan tayo. So, praise the Lord. Hallelujah. Okay, again. Puro tayo again. Test of believers' faithfulness. Na kinuha po natin sa Matthew 25:23 Amplified. His master or Jesus said to him, well done, you good, upright, honorable, admirable, and faithful servant. Alam niyo po, yung mga bagay na yan, sana at dalangin ko nakakitaan tayo. At ang sabi, you have been faithful and trustworthy in managing over a little. I will put you in charge of much. Enter into and share the joy, the delight, the blessedness which your masters enjoy. Let us review. Part 1, a test of believers' focus. Lagi tayong maging focus sa Panginoon, whatever happening sa ating pong surroundings. And then part 2, a test of believers' attitude. Ngayon, nakikita natin ang ating mga attitude. Tama? Praise the Lord. And part 3, a test of believers' integrity. Na dapat ang integridad hindi lamang nasusukat sa purity, ang integridad nasusukat din sa ating mga salita. Kaya mag-ingat tayo kasi minsan ang iba nangangako na Lord, hindi na ako hihiwalay sa iyo. Pero dumating lang ang pagsubok na wala sa Panginoon, walang integridad. We will be measured sa ating mga integridad na tao ay mayroon tinatawag na palabra de honor. Ibig sabihin, mayroong isang salita. Praise God. And part 4, a test of believers' truthfulness, na dahil si Kristo bilang katotohanan ay nananahan sa atin, dapat mabuhay tayo sa katotohanan
magsalita tayo sa katotohanan, lumakad tayo sa katotohanan. And then part 5, a test of believers' humility, na dapat ang isa sa mga attitude na makita sa mga Kristiyano ay yung taong mapagpakumbaba. Because the principle of God, ang nagmamataas ay kanyang ibababa, ang nagpapakababa ay kanyang itaas. Malalaman nyo pagdating ng panahon kung sino ang bababa o kung sino ang babagsak. Ito yung mga taong mapagmataas at mapagmalaki. Hindi si pastor ang may salita niyan, kundi ang Diyos. Kaya let us always humble ourselves before the Lord para ang Diyos ang magtaas sa atin. Last week, inaral po natin a test of believers' firmness, yung ating katatagan sa Panginoon dahil magiging firm tayo kapag napagtagumpayan natin ang shakening sa ating buhay. Hindi tayo proven na firm unless na walang shakening. Hindi tayo masasabing matagumpay unless na dumaan tayo ng battle. Are you following? Hindi mo pwedeng sabihin na I'm a victorious Christian and yet wala kang pinagdaanan na battle sa buhay. So masasabi mo, you are firm dahil sa kabila ng pag-shake sa iyo ng sanglibutan, pag-shake sa iyo ng kaaway, nanatili kang firm sa Diyos, doon mo masasabi pa lang na you are really strong in the Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magpakalakas ka. And then, ating inaral mga kapatid, yung istorya po ni Pablo, hallelujah, yung mystery and victory sa 1 Corinthians 15:57 and 58, at ating pong inaral ang ABC. Very basic para tayo maging firm. Kung sabi pa nga sa radio station, kailangan pa bang i-memorize yan? Of course not, because this is very basic. Always keep abounding in the work of the Lord to be firm. Pag hindi ka sumasagana sa gawa ni Lord, hindi ka busy sa gawa ni Lord, may panahon ang kaaway. Always keep busy in the work of the Lord to be firm. Bisihin mo para walang puwang yung mga negative na kaisipan, para walang puwang yung magbulay-bulay ka sa mga pangit na nangyari sa buhay, para walang puwang yung mga past na mga nangyari sa buhay mong mapag-isipan. Make yourself busy. Tama? Amen. Praise God. Yung mga taong chismosa at mga chismoso, yan ay mga taong hindi abala. Kasi kung abala yan at may trabaho yan maghapon, wala nang panahon para magchismis. Tama? Keep committed in the work of the Lord. Pag sinabing committed, nakaglu ka, nakatali ka, nakapako ka. Itong cross na ito, hindi na pwede yan makagalaw kasi nakapako siya. Iintindihan nyo? Gusto rin man niyang bumaba, hindi pwede kasi nakapako siya. Yun ang ibig sabihin. Pag committed tayo, hindi pwede. I am committed to pastor the church. Tama? Amen. O ngayon, tingnan niyo po, dahil committed ako, hindi ako pwedeng umabsent. Committed ako eh. Hindi ako pwedeng mawala sa church dahil committed ako magpastor. Tama? Amen. O bakit yung ating pagiging Kristiyano, hindi natin maintindihan ang salitang committed, na bilang committed, dapat, bilang Kristiyano, committed, ano man ang mangyari, committed. Tama? Amen. Praise the Lord. Kaya lang, nagiging Tagalog ang committed. Committed. Tama? Committed. Hindi committed. Committed. Praise God. Committed ang pag-unawa. Then, part 7. Ngayon po ito ang ating pag-aaralan at medyo sasagasa tayo uli ng kaunti. Sabi natin, part 7 na tayo. Lakasan nyo, part 7. Tayo! Ito tayo mga kapatid, part 7 na. Ang layo na ng ating tinakbo. Praise the Lord. Ako pong pastor, hindi pa ako paulit-ulit ng preaching kasi series tayo. Praise the Lord. A test of believers' uprightness. Sabi natin, uprightness. Uprightness. Aralin natin ngayon, mga kapatid, ang Job's character and wealth sa Job 1:11 hanggang 1 hanggang 11. Sabi po dito, may isang lalaki sa lupain ng Uz. Ang ganda naman, palitan din ng Uz, Abakan. May isang lalaki
sa lugar ng abakan. Sana may ganon, tama? Amen. May isang lalaki sa lugar ng Apitong. May isang lalaki sa lugar ng Malabanyas. O ano man, mga kapatid, sabi niya sa na ang pangalan ay Hope. Sabi mo nga, Hope. At ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid. Ang ganda pakinggan na mayroong lalaki sa abakan na matuwid at sakdal. Pangit naman ang sasabihin na may lalaki sa abakan, lasinggo, basaguliro, matigas pa ang ulo. Sabi mo nga sa tingnan mo ang katabi mo, baka siya yan na taga-abakan. Praise the Lord. At natatakot sa Diyos, tingin kayo. Mahalaga yung natatakot sa Diyos. Tingin kayo sa akin. Bakit mahalaga ang pagkatakot sa Diyos? Kasi kung may takot ka kay Lord, kahit ikamong dili, ikagawa ng marug. Bakit? Balo mo, mayroon nakakakita sa iyo. Yan ang may pagkatakot sa Diyos. Amen. Kasi alam niyo po kung saan tayo gumagawa ng mga kasalanan, sa panahon na nag-iisa tayo. Praise the Lord. Idiretso natin. At humihiwalay sa kasamaan. Ang ganda ng ganitong tao. Humihiwalay sa kasamaan. At may ipinanganak sa kaniya na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ilan ang anak? 10. Sa unang asawa, may 10 akong anak. Sa pangalawa kong asawa, may 7 akong anak. Sa pangatlong asawa, may 2 akong anak. O hindi ko na itutuloy, kasi sasagutin niyo ako eh. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa, 7,000 sheep, at 3,000 kabilyo. Ang grabe ang yaman. At 500 magkatuwang na baka, ibig sabihin 1,000 na baka, at 500 asnong babae, at isang totoong malaking sambahayan. Talagang grabe, bonggalo. Praise the Lord. Naanupat ang lalaking ito ang siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan. In their place, ito po ang pinakamayaman. Dadaalan po tayo para magkaintindihan. Verse 5. At ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at nagsipagdaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kani-kaniyang kaarawan. At sila'y nangagsugo at ipinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at magsiinom na kasama nila. So nagkaroon ng mga celebration, mga birthdays. At nangyari, nang makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista, na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. So dahil itong kanyang mga 10 anak naging busy sa pagsisilibrate, naghandog ngayon si Job. Bakit naghandog si Job? Kasi nakita ni Job ang kanyang mga anak, medyo nakakalayo at lumalayo sa Panginoon. Next. Praise God. Sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Kaya ang bilang ama, naghandog siya para sa kanyang mga anak. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Sabihin ninyo palagi. Palagi. Ang ginagawa ng nanay o ng tatay ni Job pala, tatay pala, ang ginagawa ni Job ay lagi niyang ipinapanalangin ang kanyang mga anak. Tingin kayo, mga magulang na narito. Ang isa na pinakamaganda na ginagawa ng tatay at nanay ay ang kanilang anak ay i-encourage nila na maglingkod sa Panginoon. Pero imposible na ma-encourage ang anak na mismo ang magulang hindi naglilingkod kay Lord. Gets the points? Amen. Hallelujah. Pagpatuloy natin, palaging ginagawa ni Job. Isang araw nga na ang mga anak ng Diyos ay magsiparoon, na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. So ngayon, tingin kayo sa akin, mga kapatid.
Bawat Kristiyano, mayroon tayong 7 guardian angels. Hindi mo yan nakikita. Pag Kristiyano ka, you have 7 guardian angels. At dyan din sa 7 guardian angels, may 7 demonyo din. Kaya hindi totoo na may, di ba sa ano, mayroon kang picture na may sungay, may picture na parang may pakpak. Hindi ganon. Hindi tatlo ang pagkatao mo. Na yung isa demonyo, ang isa tao, ang isa anghel. Naintindihan nyo? Kasi yun ang nakikita ninyo. Pero ang totoo talaga, ikaw ay tao, may totoong demonyo, may totoong anghel. O ngayon, humarap ang mga anghel, yung mga banal na anghel sa Diyos. At humarap din ang demonyo, si Satanas. Tama? O anong ginawa? At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sabi ni Satanas, sabakan! Hindi, ano? Patay kayo mga abakan ngayon. Ulitin ko. Ang sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Nang maggagayo sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. So grabe ang trabaho ni Satanas, akyat, baba, akyat sa langit, baba sa lupa, akyat sa langit, baba sa panhik, manaog. O anong ginawa? At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang napansin ang aking lingkod na si Pastor Lito? Wow! Ulitin natin. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya sa kanya sa lupa. Grabe, ano? Walang gaya sa kanya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Nang magkagayo, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba nang walang kabuluhan si Job sa Diyos? Aba, nag-reason out. Sabi niya, matatakot ba si Job sa iyo? Sasampa ba yan? Kung wala kang ginagawa, hindi mo ba kinulong siya? Dandahanin ko, tingin kayo dito sa screen. Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at lahat niyang tinatangkilid sa bawat dako? Alam niyo po sa ibang translation, kinulong, pinalibutan ng pagpapala. Parang sabi ni Satanas, matatakot ba siya? Maglilingkod ba siya? Magiging matuwid ba siya nang wala lang? Siyempre kaya matuwid siya kasi pinalibutan mo siya ng pagpapala. Gets the point? Amen. Yan ang sabi ni Satanas, matatakot ba nang walang dahilan yan? Kaya naglilingkod yan kasi may ginawa ka Lord sa kanya. Mayroong binakuran mo siya ng blessing, binibless mo siya. Anong sabi na, iyo bang pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumadami sa lupain? So, minumultiply, ni-increase. Yun ang ginagawa ng totoo po yun ang ginagawa ni Lord sa mga Kristiyano. Pero anong sabi ni Satanas? Ngunit, pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kaniya ng mukha. Mahaba kasi ang istorya. Isasamap ko na lang. Ito ang plea ni Satan. Sabi niya, galawin mo si Job. Inuutosan niya si Lord na galawin si Job. Sabi niya, galawin mo si Job. Pag ginalaw mo si Job, kasama na kanyang mga tinatangkilik, itatakwil ka niya. Itatakwil ka niya. Gets the story? Amen. O ngayon, ang tanong, ginalaw ba ng Diyos si Job? Kasi di ba alam natin ang 10 niyang anak namatay lahat? Nawala ang lahat ng kanyang libu-libong mga hayop. Namatay ang kanyang mga katulong. Nawala ang lahat ng kanyang pagmamayari. Iniwan siya ng kanyang asawa, nagkasakit siya, na kahit buhay pa, inuungod na siya. Ang tanong, ang Diyos ba ang gumalaw sa kanya? Kasi yan ang mungkay ni Satanas. Galawin mo siya at itatakwil kanya. Church, hindi gagawin ng Lord na saktan ang bawat isa sa atin. Amen. Didiretsahin ko po kayo, ang ginagawa ng Diyos sa atin ay pagpalain tayo. Tama. Para lang kausap. Put in mind na ang trabaho ni Lord ay pagpalain tayo. Tama?
Hindi trabaho ni Lord ang saktan tayo. Tama? Amen. Ilagay natin sa kaisipan. Kasi sabi ng Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you. Walang plano si Lord para makakasakit. Ngayon gusto ko lang po ito iayos sa ating mga mindset. Sabi ni Satanas, galawin mo siya, subugin mo siya, itatakwil ka niya. Pero hindi ginawa ni Lord. Bakit? Again, ang trabaho ni Lord ay pagpalain ang kanyang mga anak. Ngayon, sino ang gumalaw kay Job? Si Satanas. Kasi nakita niya, hindi gagawin ni Lord na saktan si Job. Anak niya yan eh. Si Raulo ang magulang na saktan ang kanyang anak. Tama? Amen. Dahil ang ating Diyos sa langit ay Ama na mabuti, hindi niya trabaho ang saktan tayong mga anak. Tama? Ngayon, tanungin ko kayo. Pag mayroon bang isang Kristiyano na tumalikod, nag-backslide, nasaksak, sino ba ang gumalaw? Hindi ang Diyos. Kahit tumalikod siya sa Lord, hindi pa rin siya gagalawin ng Diyos, hindi pa rin siya gagawa ng masama ng Diyos. Kaya nang pag tumalikod ka kay Lord, binibigyan mo ng chance si Satanas sa buhay natin. Nagkakaintindihan. Praise God. Kaya sabi ko nga, huwag kayong lalayo kay Lord. Bakit? Kasi kapag lumayo kayo kay Lord, yan na ang tsansa ni Satanas na makagalaw sa buhay natin. Gets the point? Amen. O subukan nyo manood ng mga wildlife. Kapag ka na magkakasama yung mga ano na yan, yung mga hayop na yan, ang mga leon nakabantay lang. Pero pag may mahiwalay, kita nyo, dadalumungin. Bakit? Ganyan si Satanas. Sabi ng Pedro, tulad siya ng leon, para siyang leon. Ang ginagawa ng leon ay aabangan ka na mahiwalay kaya huwag kayong hihiwalay. Because as long as you are in the fellowship, malayo ka kay Satanas. Tama? Amen. Palampakan natin si Lord. Hallelujah. Sige, gusto natin. Magaling yung ating usapan, mga kapatid. So again, kahit magtampo-tampo ka, mag-backslide ka, hindi ka papaluin ni Lord. Hindi ka sasaktan ni Lord. Kaya lang, may option. Magiging malapit si Satanas sa iyo at pwede kang galawin ni Satanas. Amen? Amen. Nagkakaintindihan. Amen. Ngayon, nung mag-youth camp kami last, talagang maganda ang boses eh. Nagkukumpos ng kanta. Talagang makikita mo nung last night ng talagang dumalapas siya, halos maligo sa pati lahat kami nag-iiyakan sa awa sa kanya. Pero wala, hindi na pwedeng mabalik, pilay siya. Naintindihan nyo? Kasi bakit? He's giving chance kay Satanas para galawin. Mga kapatid, huwag tayong magbibigay ng puwang para saktan tayo ng kaaway. Pero ulitin ko, kahit magkulang ka kay Lord, hindi ka niya sasaktan kasi anak ka niya at mahal ka niya. Amen? Palapakan natin siya. Kaya itong sinasabi ni Satanas, sige, galawin mo at itatakwil ka. Hindi ginawa ng Lord yan. Hindi ginawa kasi ang trabaho niya magpala, hindi para manakit. Kaya lang, dahil hindi ginawa ng Diyos, si Satanas na ngayon ang gumawa. Kaya, kita mo, namatay ang lahat ng kanyang anak. Ipo-ipo. Praise God. Nanakaw ang lahat ng kanyang mga kayamanan, inaiwan pa ng kanyang asawa, nagkasakit pa siya ng matindi sa buong katawan. Pero, despite of all those things, hindi nagkasala si Job. Basa tayo sa English. Job was a man who lived in Uz. He was honest inside and out. A man of his word. Sabi nga ninyo, word. Word. Kapag nangako kayo kay Lord, alam niyo po, tingin kayo sa akin. Tingin kayo sa akin. Ako po ay very transparent. Nag-pray ako sa inyo. Kapag medyo ang mga kahilingan ninyo ay mabigat na, lagi kong binubulong, mangako ka sa Diyos. Wala akong ibang i-advise sa'yo. Hallelujah. Kapag ikaw ay nakaratay sa higaan, nagkasakit ka, at gusto mong gumaling, wala akong ibang sasabihin si Pastor Lito, kundi ang sasabihin ko sa kanya, mangako ka sa Diyos. Kasi walang magagawa si Pastor Lito kahit mangganda utot ako ng prayer, I can do nothing. Tama? Pero si Lord, tingin kayo sa akin, ang nakakapagpagalaw
at nakakapagpakilos kay Lord yung pangako mo sa Kanya. Amen. Are you here, church? Hallelujah. Ngayon, pag nangako ka sa Kanya, sasabihin mo, Lord, pagalingin mo lang ako, at pag gumaling ako, maglilingkod ako sa iyo. Tama? Yun ang pangako eh. O ngayon, pinagaling ng Lord, yung word mo, tayuan mo. Bakit? Kasi sabi ng Bible, a man of His word, mayroong salita na kapag nangako ka kay Lord na hindi mo na iiwan, hindi mo na pababayaan si Lord, then do it. Amen? Balik tayo. He was honest inside and out, a man of His word, who was totally devoted to God. Totally devoted to God and hated even with a passion. Galit siya sa kasamaan. Yan ang tao na upright. Galit siya sa sugal. Galit siya sa alak. Galit siya sa chismisan. Galit siya sa lahat ng uri ng kasamaan. Tama? Amen. Kayo ba yan bang nararamdaman niyo? May nararamdaman na ba kayong galit sa kasalanan? Amen? Amen. O gusto niyo pa ang kasalanan? Praise the Lord. Naalala ko tuloy, dapat marami nang nabautismuhan sa inyo, tama? Nung tayo ay nag-outing. Pero walang nagpabautismo. Bakit? Kasi ang sabi nila, baka pastor, hindi ko pa kaya. Kaya, kalimutan. Ang alin, hindi yung girlfriend. Kalimutan ang alak, kalimutan ang sugal. Kasi pag inilulog ka, parang iniibing ka. Kasi alam niyo po, ang bautismo, ititihaya ka eh. Ilulubog ka, parang patay na iniibig. At pagbangon mo, isa ka ng bagong tao. Lahat ng lumang mong pagkatao, ibabaon mo yan. Tama? Amen. Praise God. Eh, ang iba, hindi pa talaga desidido na magpabautismo kasi hindi pa maiwan-iwanan. Are you here, church? Medyo magandang ating pag-uusapan. Hated even. Okay, preacher's note. Highest. He was a man of honesty. He was a man of integrity. He was a man of goodness. He was a man of honor. He was a man of exaltation. Siya po ay sumasamba sa Diyos. He was a man of sincerity. He was a man of trust. And he was a man of truth. Dapat makita natin na ang isang upright na tao, yan ang ginagawa. Sabi mo nga, highest. Highest. So, kung gusto natin, tingin kayo sa akin, Pastor, ikaw ba ay upright? O, hindi ako upright before, but I'm trying my best para maging upright sa mata ng Diyos. Tama? Amen. Hallelujah. Wala naman sa atin perfect. Lahat naman tayo, siguro, kung pabilangan ng kasalanan, ang dami kong kasalanan na nagawa. Praise God. Kung pabilangan din ng kasalanan, ang dami yung kasalanan. Kaya wala dapat nagtuturuan na yan ang sama ng ugaling. Pare-pares lang tayo. Tama, kaya lang magsikap tayo na makapamuhay ng tama sa mata ng Diyos. Kasi born again na tayo. Kristyano na tayo. Mananampalataya na tayo. Tama? Amen. O sabi mo sa tabi mo, sikapin. Amen. Hallelujah. Admit naman natin. Nagkasala. Nagkamali. Nadungisan. Nadumihan. Walang perfect. Praise the Lord. Ikaw sinungaling. Yung isa babaero. Yung isa ano ganito. Pari-pareho lang yan sa mata ng Diyos. Walang vinyan. Walang mortal. Tama? Amen. Tingin kayo sa akin. Nakita mo ang isa. Uminom. Ganun mo na lang siya. Hinatulang kasi uminom. Pero ikaw, grabe naman ang bibig. Anong pagkakaiba ninyo? Parehas lang yan sa mata ng Diyos. Amen? Kaya sabi ng Bible, huwag kayong maghatulan sa isa't isa. Kasi kung ang nakikita mo nagkakamali, ikaw din nagkakamali kayo. Amen. Iba lang paraan. Ang iba, babaero. Pero ikaw naman sinungaling. Ano pagkakaiba nyo? Tama? Amen. Eh ako naman magagalitin. Si Archie naman, hindi tumutupad sa usapan. Ano pagkakaiba namin? Pareho lang kami. O sasabihin ko ba, ikaw Archie, hindi ka tumutupad sa usapan, ikaw mapupunta yung impyerno, eh ako din, magagalitin. Kanina wala nang gusto pumasok. May napapansin ko dyan, may sumisilip. Mimwaya. O ninuwaring hindi mamimwa na 8:30 na, alapang tao rugo. Alapang musicians.
Sabi ko kanina kay Lord, may tao maniwala, mag-worship ako. Bakit? Pwede naman ako sumamba kay Lord mag-isa. Bakit ko kayo one time? Basta makasamba ko kay Lord, okay lang. Akala mo, hindi ko itutuloy ang gawain kahit wala kayo. Tutuloy ko. Kasi bakit? Ang pagsamba individual, pwede naman sumamba ako na mag-isa. Amen? Oh, praise God. Tuloy natin. Sabi mo nga, man of integrity. Tatlong bagay lang. Matatapos na po ako. Point number 1, being upright in the sight of Jehovah like Job. Being upright sa mata ng Diyos. Tingin kayo ha. And Jehovah said unto Satan, hast thou considered my servant Job? Dadaanin ko po kayo. Ang nagsasalita si Jehovah, sabi niya, hast thou considered my servant Job? Meaning to say, nakita ng Diyos na si Job ay matuwid sa kanyang harapan. Tama? Wala kong kausap talaga. Ang Diyos na nagsabi, hast thou considered my servant? Sabi nga ninyo, servant. Lakasan nyo. Ano ang servant? Naglilingkod. Hindi yung simbawe. Simba. Uwe. Simba. Uwe. Kaya di ba, mapapansin nyo, gusto ko lahat tayo naglilingkod. Kasi ang hinahanap ng Lord, lingkod. Tama? Kasi ganito yan mga kapatid. How hast thou considered my servant Job? For there is none like him in the earth, a perfect man, a perfect and upright man, one that feareth God and turneth away from evil. So again, sa mata ng Diyos, matuwid si Job. Napansin niyo po ba kung sino nagmamalaki kay Job? Si Lord. Kasi sa mata ng Diyos, si Job ay upright. Sabi nga ninyo, upright. Pangalawa, saan pa tayo dapat maging matuwid? Next, praise the Lord. Point number 2, being upright in the sight of others like Job. O ngayon, tanungin nyo, sa'yo ba si Job ay upright? Basa tayo. Sabi niya, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. Ngayon, nasa kasaysayan, nasa history. Tama? Nasa history si Job. Alam ng kanyang mga kababayan na kung sino si Job, and that man was blameless and upright, and one who reverently feared God and abstains from the shunned evil because it was wrong. Shun evil. Praise the Lord. Nababasa niyo po ba? Ulitin ko. God abstained from and shunned evil because it was wrong. Shun. Intindihan nyo? Shun. Praise the Lord. Past tense, siyempre shun. Pero pag hindi past tense, shun. Ganda ng pangalan ng shun. Alam niyo po ang ibig sabihin ng shun? Lumalayo sa kasalanan. Humihiwalay sa kasalanan. Ayaw ng kasalanan. Hindi babaero. Hindi nagsusugal. Hindi matigas ng ulo. Hindi pasaway. Yan ang siya. Amen? Amen! Siya, lumalayo sa kasalanan. Dapat ganyan. Sabi ng kanyang babae, oh, lumapit ka. Sasabihin ni Sean, layo ka. Wow. Wow. Are you here, church? Sabi mo nga, upright in the sight of others. Upright in the sight of others. Ganito lang po mga kapatid. Hindi ko kasi china-challenge ko po kayo. Sabi ko nga, pag uwi ninyo, tanungin niyo yung kasabahay niyo. Ma, pa, born again na ba ako? Gawin mo po
ko kasi para malaman nyo kung born again kayo. Kasi baka pasimpa-simpa ka dito, pa-worship-worship ka. Ang alam mo, born again ka, ang totoo pala hindi. Tapos of the end, hindi ka pala pupunta ng langit, impyerno ka. Dapat ngayon pala, alamin mo kung born again ka na. At alam mo kung nakakalam kung sinong born again? So next, praise the Lord. Point number 3, being upright in the sight of yourself like Job. Dapat ikaw mismo, alaman, matuwid ka. Tama? Basta. Sabi mo dito mga kapatid, sige next, praise the Lord. Nagkikipag-chismisan eh. He said, I was born with nothing and I will die with nothing. Si Job ang nagsasalita. The Lord gave and now He has taken away. May His name be praised. In spite of everything that had happened, Job did not sin by blaming God. Si Job na nagsasalita, alam niya rin ang kanyang sarili na wala siyang karapatan sisihin ang Diyos. Bakit? Kasi mga kapatid, again, alam niya na siya ay matuwid sa mata ng Diyos. Sabi nga pa natin ulit, upright. Ngayon tanungin ko po kayo mga kapatid, nag-uusap kami doon sa siya. Sabi ko, alam niyo po ang matindi sa Kristyano, nung hindi tayo born again, tingin kayo, mayroon tayong conscience. And that conscience dictates us what is right and wrong. Nagkakaunawaan? Tagalogin ko na lang kaya. Wala pa tayo kay Lord, may konsyensya na tayo. Wala pa, hindi ka pa Kristyano. May konsyensya ka na. At ang konsensya na yan ang nagsasabi kung tama o mali ang iyong ginagawa. Tama? Ngayon, nang mga born again ka, may konsensya ka na, plus may conviction ka palang Holy Spirit. Ano ba yung Holy Spirit? Conviction. Bumubulok ang Holy Spirit. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan. So ngayon, mas matindi pag Kristyano ka kasi may conviction ka na, may conscience ka pa, imposible na hindi mo malaman ang tama at saka mali. So ngayon, Job admitted, sabi niya, I was born with nothing. Kahit mawala lahat yan, isinilang naman akong wala, okay lang. Pero sabi ng Bible, in spite sa kabila ng mga nangyari sa kanyang buhay, ng mga pagsubok, problema, mga pasanin, ang sabi ng Bible, Job did not sin by blaming God. Hindi pa rin siya nagkasala. Bakit? Alam niya ang kanyang sarili na siya po ay upright na tao. Amen? So ina-acronym natin, sum up natin, praise the Lord, hallelujah. So joy, praise the Lord. Be upright in the sight of Jehovah like Job. Be upright in the sight of others like Job. And be upright in the sight of yourself like Job. Pag gaganyan ng ating pananaw, we will become upright na anak ng Diyos. Amen? Magiging upright tayo, mga kapatid. Hallelujah. Last na verse. Ano nangyari? Sa buhay, mayroon pong chapter. May chapter 1, hindi kayo. May chapter 2, chapter 3, pwede kang nag-fail. Chapter 4, pwede bumangon ka. Chapter 5, nagpatuloy ka. Pero alam niyo po, gaano mang kadami ang inyong chapter sa buhay, at the end, ang Lord pa rin ang magbabangon sa atin. Ni naman milyari kay katamo, Ginoo pa rin ang sasalo sa atin. Di ba yung pinapangaral ko sa inyong mga anak? Huwag kayong maging tampalasan sa inyong mga magulang. Huwag kayong maging matigas ng ulo sa inyong mga magulang. Bakit? Kasi at the end, sila pa rin ang magmamalasakit sa inyo. Walang kaibigan na magmamalasakit. Walang kapitbahay na magmamalasakit. Si Pastor Noel as my mentor, di ba nakarating na dito si Pastor Noel? Alam niyo po ba mga kapatid, tulad ng kwento ko, si Pastor Noel malambing yan sa akin kasi personal mentor ko yan. Minsan sabi niya, Lid, hang out tayo, punta tayo sa SM. Wala naman kami binili sa SM, puro window shopping. Sukat dito, sukat doon, tingin doon, tingin dito. Wala naman kami binili. Nakakapagod mag-ikot, laki ng isking ng clock. Ito na, habang naglalakad kami, nakaakbay sa akin. Sabi ko, Pastor, huwag kang aakbay. Bakit?
Kung may pagkakamalan na bakla, hindi ikaw ako. Umiwalay siya. At ito, pamalalain tayo. Ang pogi-pogi pumatol sa pangit na bakla. O di malalait, nagkakaintindihan. Kaya sabi ko, huwag kang aakbay. Kakamalan tayo ng tao. Alam niyo po, ito lang ang tumimo. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang kanyang simple word na sinabi sa akin. Kasi sikat ako nun eh. Ang daming mentoring araw-araw, Bible school, halos araw-araw. Talagang dami kong pera dati. Praise God. Kaya ko nga i-survive ang family ko, pero mo ang ginagastos ko sa pamilya ko, 40,000 naman. Kayang-kaya ko. Mentoring lang, wala akong trabaho nun. Pagtuturo lang lahat. Kaya ko i-survive. Praise God. At alam niyo po ba, mga kapatid, ito lang ang lumabas sa bibig ni Pastor Noel. Lin, habang sikat ka, magtabi-tabi ka kahit 50 kada buwan. Ako bakit? Darating ang panahon din. Tatanda ka. Malalaos ka, wala nang mag-iimbita sa'yo ng church kasi matanda ka na. Magkakasakit ka. At pag nagkasakit ka din, tandaan mo, walang lino na magmamalasakit sa'yo. Nakita ko nga isang pastor eh. Isang pastor, mabuti nga ang pastor nyo, malakas eh. Mayroon isang church, ang kanilang church, sarili na. Kaya lang, mayroong ganitong, may ganitong, bago ka pumasok sa church nila, mayroong ganito. Nag-mentor ako. Naku, yung pastor, itinutulak, na-atake pala. Atake. So, iba na yung pastor, yung associate niya nagpapastor. Pero, napansin ko, doon talaga ako umiyak. Sabi ko, bakit yung pastor nyo nasa labas? Wala man lamang magpasok sa inyo sa loob ng church sa kanya. Wala bang pwede magmalasakit sa inyo na buhatin yung wheelchair para ipasok sa church? Habang nananamba ng mga tao, ang pastor nasa labas kasi wala hindi makasampa sa church. Sabi ko, wala kayong puso sa inyong mga pastor. Sabi ko, ang tagal na, bago maatake yung pastor niya, ang tagal na nagmalasakit sa inyo. Sa panahon na may sakit kayo, tinatawagan nyo para ipag-pray kayo, pinapalawak kayo, sinusundo kayo, pinagmamalasakitan kayo. Ngayon ang pastor nyo, wala na, hindi nyo pinagmamalasakitan. Grabe. Yun ang nakita ko sa church na yun. Kaya tama ang sabi ni Pastor Noel. Lin, mag-ipon ka. Kasi upa pa nga lang, wala nang tumutulong. Hospital pa kaya ako sa una. Kung mayroong magbigay. Mauuna talaga ako mamatay. Praise the Lord. Are you following what I am saying? Pero, maraming ang chapter si Pastor Lito na pinagdaanan. Lagi mong tandaan. Chapter mo man sa buhay. Mikailo, yung chapter mo, chapter 1, chapter 2, chapter 3, nasa gitna ka man ang chapter ng buhay mo, tandaan mo, at the end, ang Diyos pa rin ang magpapatagumpay sa iyo. Praise the Lord. Nakita niyo po, ang daming pinagdaanan ni Job. Kung ako si Job, lumayo na kay Lord, pero sabi niya, the Lord now bless Job more than ever. He gave him 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 pair of oxen, and 1,000 donkeys. So the Lord now blessed more than ever. Ibig sabihin, kung pinagpala siya sa unang chapter, mas pinagpala si Lord sa huling, pinagpala si Job sa huling chapter. Church, tingin kayo. Ito lang ang lagi niyong tandaan. Pagkatapos ng pagsubok, pagpapala. Ang paborito kong pelikula dati, yung Malayo Pa ang Umaga. Malayo pa ang umaga, di matanang ang pag-asa, hanggang kailan malilinig ang paghihirap ko. Alam niyo po, yung pelikula yung puro gira. Namamatay ang mga bata, namamatay ang mga magulang, may mga nauulila. Pero isa lang po ang pelikula na yun, ang pinakamaganda sa akin. Sa kabila ng madaling, tawag nito kadiliman, magdamag, sumisikat din ang bukang liwayway. Hindi lahat ng
mga nararanasan natin, laging ganun. Darating ang panahon, kung ngayon nag-i-struggle tayo, church, darating ang panahon, hindi tayo lahat mag-i-struggle. Ang tingnan nyo is not the present. Ang tingnan nyo what God can do at the end ng ating pong gawain. Amen? So the Lord bless. Sabi nga, the Lord bless. Lord bless. Kaya sila Sister Joy, alam niyo po, magandang bahay niyan, pero pag kumakain ako sa kanila, sinasabi niya, Pas, naputulan kami ng ganito, wala kaming pambabayad. Alam niyo po, dumudugo yung puso ko eh. Dumudugo yung puso ko, bawat daing sila Jaja, sabi naman niya, magpapaputol na rin sila ng wifi. Eh, may wifi pa nga, hindi na kayo nakakapanood. Magandang umaga mga kapatid yan, dito po tayo sa ating Grace and Promises Daily Devotion. Wala kang makapanood, may wifi, wala pa kaya. Praise the Lord. Kaya umuwi ako kagabi, sabi ko, Lord, i-bless mo sila dyan para hindi nila ipaputol yung kanilang wifi. Wala na, hindi na makakapag-ML si Jeff, hindi na makakapag-ML si Mikaelo, hindi na makakapag-ML si Chan, hindi na makakapag-ML si MK. Ang dami nag-ML doon. Mapuputulan. Kaya kagabi, alam niyo po, ako secret lang po ako na pag uwi ko sa bahay, hindi ako natulog, nag-pray ako. Lagi kong sinasabi, Lord, wala akong pwedeng gawin sa mga membro, kundi back-upan ko sila sa panalangin. Kahit hindi pa ako ninyo ipag-pray, pero responsibility ko ipag-pray kayo. Amen? Kahit nagdadamdam kayo sa akin, hindi nyo lang alam, pinag-pray-pray ko pa rin kayo. Amen? Be upright in the sight of Jehovah. Sige, asa na tayo? Hallelujah. So, last Pander's note. There is blessing of being righteous. There is blessing of being upright. There is blessing of being secret. And there is blessing of being holy. Church, tingin kayo, hindi kawalan ang magpakabanal, ang magpakabait, ang magpakabuti, ang magpakatuwid. Bakit? May kaakibat ng pagpapalayan sa Lord. Amen? Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, tuloy-tuloy ka lang, malapit na ang blessing ng Lord. Amen? Sige, tapikin mo. Alam mo po yung tapik, yung touch. Sabi mo, tuloy-tuloy lang bro, sister, malapit na ang blessing ni Lord. Amen? Sige, tayo lahat, palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Minsan pa, kaliwa kanan, harapan likod, sabi mo, tuloy-tuloy lang. Praise God. At sabi mo sa katabi mo, malalagpasan din natin ito. Amen? Sino sa inyo marunong magkapampangan? Ang ganda po ng mensahe ng awit na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Church, na naman nilyari kay katamo, kakawani. Sige po tayo lahat. O Ginoo, dakal pong salamat. Kiliglig, aming kaluluwa. Hindi ko paglingkuran daka. Ulitin ka, inilugod ka ko. Sige po tayo lahat, takasan natin. O Ginoo,
kong salamat. Sige po, lakasan po natin yung piling. Sige po, make it a promise. Sige po, minsan pa. Nanong mangyari Panginoon, tulad po ng aming inawit ka, ano man ang mangyari, Lord, hindi kami hiwalay sa iyo, Lord, hindi kami ay patuloy na maglilingkod sa iyo. Lord, sa aming mga pinagdadaanan, sa mga problema na aming nararanasan, ikaw po ang patuloy na maluwalhati, ikaw ang patuloy na mataas, Panginoon. Salamat. Umiiyak man kami ngayon, Lord. Time will come. Napapalitan niyo po yung aming mga luha ng kagalakan. Ano man po ang aming mga pinagdadaanan ngayon, Lord, at the end, ikaw pa rin ang magbibigay ng pagpapalang tagumpay sa amin. Salamat God, hayaan po ninyo ang iyong mga anak na narito, na patuloy po ninyong i-bless, patuloy po ninyong pagpalain, na anuman ang aming mga pinagdadaanan, anuman ang aming mga problema, anuman ang mga pag-uusip na aming nararanasan, Lord, mananatili kami sa inyo. Salamat God. I-bless niyo po ang bawat buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang patuloy na maluwalhati, ikaw ang patuloy na mataas. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po, minsan pa ako, Ginoo. Madalas na yun. Dakal kong salamat. Sige po, nakasama ko yung tinig. Tayong lahat, kawan ako sa tinig. Ang